Apat na mga Pinoy na harang sa NAIA na nagtangkang pumunta sa bansang Thailand bilang mga turista. Pero napag-alaman na magtatrabaho pala ito sa bansang Cambodia bilang mga call center agent. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga gustong magtrabaho abroad pero pinagpapanggap munang turista para makalis ng Pilipinas. Ganyan umano ang estilo ng apat na nabistong magtatrabaho pala sa Cambodia. Ang posible umano nilang sapitin doon. #blessed ba ang nahanap mong work abroad? Libre ang pagkain? Check. Libre ang accommodation? Check din. Pero, too good to be true ba ito? Kung ganyan, wag daw paloko ayon sa Bureau of Immigration. Babala nila yan matapos masagip ang apat na Pinoy na babiyahe sana ng Thailand bilang mga turista. Pero magtatrabaho pala bilang call center agent sa Cambodia. Mostly po kasi ng mga nabibiktima nito, hindi po nagbabayad sa recruitment. But sinasabi po sa kanila ng kanilang recruiter, ibabawas na lang doon sa kanilang salary. But the thing is po, hindi pa sila umaalis, may utang na sila sa kumpanya. Madalas na modus rin daw ito ng mga nagre-recruit sa scam hubs. Mas matatali pa sila doon sa mga kumpanyang yon dahil pinipilit po sila na maging scammers at maging part po ng sindikato. Katunayan, marami ng sinagip na Pilipino sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang ilang nakaranas pa ng pananakit. Hiwalay pa yan sa mga Pilipinong na-intercept at muntik nang maging biktima ng human trafficking. Paalala ng BI sa POEA o sa accredited recruitment agencies lang maghanap ng trabaho abroad. Sa mga kababayan naman natin, sa panahon ngayon ay napakarami ng mga legal na agency na halos kaliwat kanan na nga, lalo kapag pumunta kayo sa Malate, Manila. Bakit mas pinipili nyo pang pumunta sa ibang bansa na mga illegal workers? At kung kailan napahamak ay saka nyo lang maiisipan na lumapit sa ating gobyerno, sa Department of Migrant Workers at sa DFA. Pero nung una ay illegal kayong pumunta sa ibang bansa. What? Hindi naman kasi sa pang-aano guys, lalo dyan sa bansa na target nyo na talamak ang mga pang-i-scam at mga naaabuso at mga sinasaktan or mga kinukulong dahil nga sa illegal na pang-i-scam ng mga crypto. So bakit dyan nyo pa pinipili na pumunta samantalang napakarami namang mga agency or legal na agency na inaanunsyo ang ating gobyerno kung saan kayo pwede mag-apply bilang isang legal na documented OFW. Samantala, viral naman ang post tungkol daw sa napakahabang pila sa NAIA. At hindi lang yan guys, kailangan nyo magbaon ng mas mahabang pasensya lalo na sa paparating na Holy Week or Semana Santa. Dahil inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan, lalong-lalo na sa NAIA, mapalokal man or international. Pero mababago na daw ang ganitong sistema sa inaasahang modernisasyon sa NAIA kapag naging pribado na. At sana pati ang nakawan ng mga laman ng maleta sa NAIA ay mawala na din. Viral ang post tungkol sa mahabang pila sa arrival counters ng immigration sa NAIA Terminal 1. Paano pa kaya sa Semana Santa kung kailan inaasahang dagsa ang mga pasahero? Ang tugon ng immigration sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi holiday o long weekend pero ganito kahaba ang pila sa immigration counter ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kahapon. Kaya naman ang ilang pasahero inalmusal ang galit sa perwisyo at pahirapang pila. Paliwanag sa nag-viral na pila ng Bureau of Immigration na may hawak ng mga counter, nagkasabay-sabay ang mga pasaherong umuwi galing sa 8 international flights. Katumbas daw ito ng halos 2,000 pasahero. Malaki po talaga yung load ng mga dumating. In a span of 40 minutes, clear na po yung immigration area. Nasa lampas 30 mga tauhan naman daw nila nakadeploy noon. May mga electronic gates din kung saan i-scan lamang ang passport. Suwestyon ng iba, damihan ang counter. Bagay na di na raw kaya ng kasalukuyang espasyo ayon sa BI. Inaasahang masusolusyonan naman daw ito sa nakatakdang modernisasyon ng airport matapos mai-award ang proyekto sa bagong operator na SMC SAP and Company Consortium. Taon-taon, tumataas talaga yung bilang exponentially ng mga dumadating at umaalis na pasahero. It's really nearing pre-pandemic figures already. Ayon sa NAIA at Bureau of Immigration, dapat 45 seconds lamang ang itinatagal ng isang pasahero sa immigration counter. At ngayon napalapit na naman ang mga peak
season tulad ng Holy Week at summer o tag-init, pinaghahandaan nila ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan. Isa sa mga nakikitang solusyon nila ay ang pag-schedule ng mga dating ng mga eroplano. Ma-distribute evenly po yung mga flights throughout the day because there are really some hours of the day na mabigat at there are also some hours of the day na walang katao-tao. Hinihingan pa namin ang pahayagang naiya. Paalaala naman ng BI sa mga pasahero, maaaring i-fill out na ang inyong mga detalye sa e-travel para tipid oras pagdating sa counter. Kagaya ng nabanggit sa video na kailangan nyo mag-register sa e-travel in advance or 3 days before flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik man sa ibang bansa para maiwasan ang mga abala or aberya. Sa mga hindi marunong mag-register or sa mga walang idea kung paano ito gagawin, ay meron ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So, bisitahin nyo lang ang description ng video na ito or ang pinned comment dahil ilalagay ko doon ang mga link ng mga tutorial, pati ang tamang website ng e-travel para hindi na kayo mabiktima ng mga website na nanghihingi ng bayad. What? Dahil take note na paulit-ulit natin pinapaalala at ng Bureau of Immigration na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran kahit piso. So, kapag ang website ay nanghihingi ng bayad, meaning ay scam na link yan. So, ilalagay ko yung tamang link sa description ng video na ito para hindi na kayo ma-scam. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel website na naniningil. Scam po yan dahil walang binabayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno na required fill-upan ng mga pasaherong papasok ng bansa. At nakatutok si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito.